Hello, what's up? It's Jan Mac TV. Sa video na ito ay magaganap ang napakatinding laban sa pagitan ni Asta at Sister Lily. At tatalakayin din natin ang pagiging conscious ni Sister Lily as paladins. Kung bakit na tinapos ang buhay ni Asta since alam niya kung sino si Asta sa buhay ni Sister Lily. At ito na yata ang pinakamatinding laban since first chapter ng final arc ng Black Clover. Dahil sa fight scene ng dalawa na napakatindi na makikitang halos nawasak ang buong village ng Land of the Sun. Dahil ginamit nga ni Sister Lily yung dalawang magic ng sabay, which is yung special at water magic, at ang matinding emotional na nagaganap kay Sister Lily dahil hindi niya gustong patayin si Asta. Kaya sa huling part ng video na ito ay try natin i-explain kung ano nga ba ang nangyari kay Sister Lily as paladins. Kaya wag mo sanang kalimutan mag-like at mag-comment sa video na ito, at sana tulungan niyo ako mga lods na makaabot at least 500 likes at mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated kapag mayroon tayong bagong video, dahil magsisimula na tayo mga lods. So bago tayo magsimula ay konting nakaraan muna tayo sa huling chapter. So sa huling chapter nga ay dumating na si Asta sa laban ng mga paladins at ng mga Ryuzen 7 kasama si Mushogatake, ang pinakamalakas na Ryuzen 7. Dito nga ay nagharap sina Asta at Yorolo, ang paladins na gumagamit ng beast magic. Gamit ang kanyang beast magic ay kayang mag-imitate ng mga bagay o tao na kinakatakutan ng kalaban. Kaya nag-appear nga sa harap ni Asta ang kanyang sarili. Kaya napag-alaman ng kalaban na natatakot si Asta sa kanyang sarili. Subalit ang Asta na kaharap niya ngayon ay ibang-iba na. Kaya't inatake ni Asta ang beast magic na kayang mag-imitate ng fear ng kalaban gamit ang kanyang demon slasher katana. Pagkatapos ay nagalit nga at nainis itong si Yorolo at gumamit nga ng beast magic na parang sumanib sa kanya ang isang predator na nagdala sa kanya ng isang primal instinct na abilities. Kaya gumawa nga ito ng isang mabilis na atake na halos hindi makita kung saang anggulo ito sasalakay. At nang umatake nga ito sa likuran ni Asta ay biglang nag-Zeten mood itong si Asta at nag-unleash ng isang demon slash attack na nagpabagsak kay Yorolo. Pagkatapos ay tumingin nga si Asta kay Sister Lily na parang isusunod na niya itong talunin. Agad naman nabasa ni Sister Lily ang matalas na tingin ni Asta na hindi na ito nagdadalawang isip na tumapos ng kalaban. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay nakita nga ni Hitgrice si Asta na pinataob si Yorolo. Dahil dyan ay naalala niya ang kanyang nakaraan noong tinalo siya ni Asta sa laban kasama si Magna at Noel. Sinabi nga niya na hindi niya na-imagine na darating ang panahon na magkikita sila ulit ni Asta, at hanggang ngayon ay nagiging balakid si Asta sa kanyang mga misyon. Habang si Mushogatake ay biglang dumating sa gilid ni Hitgrice na nakatayo sa isang malaking ice at naghamon ng laban. Sinabi nga niya na hindi niya didisturbuhin ang reunion ni Asta at Sister Lily. Kaya siya muna ang bahala sa isang paladins na gumagamit ng ice magic. Pagkatapos ay nagharap nga si Asta at Sister Lily. Tinanong ni Sister Lily si Asta kung bakit buhay pa ito. Sagot naman ni Asta na ang mga tao ng Land of the Sun ang nagligtas sa kanya. Tinanong din ni Asta si Sister Lily kung siya ba ang nagpapunta kay Asta dito sa lugar ng Land of the Sun. Sagot naman ni Sister Lily na hindi siya nanghihinayang na sabihing intensyon talaga niya na patayin si Asta. Sinabi ni Asta na wala siyang panahon sa mga taong minamanipula ni Lucio Socrates dahil ang Sister Lily na nakilala niya ay hindi kayang pumatay na kahit na sino. Biglang ang nag-hands up si Sister Lily na para bang aatakihin na niya si Asta, at sinabing hindi siya minamanipula, sabay nag-unleash ng isang special magic na makikitang ito yung special magic na ginamit niya noon para tapusin ang buhay ni Asta. Agad naman iniwasan ni Asta ang kanyang atake na nasundan pa ito ng marami pang special magic attack. Sinabi ni Sister Lily na ayaw nilang mabuhay si Asta kaya't nag-unleash ito ng isang water magic na
napaka-familiar kay Asta dahil ito yung ginagamit niya noon kapag palaging pasaway itong si Asta. At ito nga ay ang water magic, Holy Feast of Love. Habang naalala ni Asta ang nakaraan niya kay Sister Lily, gamit ang magic na iyon, ay nakatingin lang si Asta kay Sister Lily na para bang hindi na siya nadadala sa mga emotional effects ng kalaban. Kaya't hinati lang ni Asta ang Holy Feast of Love ni Sister Lily. Napaisip naman itong si Sister Lily kung bakit buhay pa itong si Asta. Napaisip siya na hindi effective yung special magic na ginamit niya para tapusin si Asta. At hindi rin effective kapag gagamitin niya ang special mana domination dahil mawawala lang ito sa pamamagitan ng anti-magic power ni Asta. At speaking of special mana domination mga lods, ito yung ginamit ni Zenon kay Yuno at Langris upang kulungin silang tatlo sa loob ng special magic ni Zenon. At sa pamamagitan nito ay kayang kontrolin ni Zenon ang mana output ng kalaban dahil nasa loob sila ng spell magic ni Zenon. So balik tayo mga lods. Sinabi ni Sister Lily na bakit hindi pa namatay si Asta para sa kapakanan ng lahat. Dahil dyan ay kailangan niya ng isang malakas na magic spell upang tapusin ang buhay ni Asta na makikita sa mukha ni Sister Lily na napaka-desperado na niya na tapusin ang buhay ni Asta para sa kapakanan ng lahat. At heto na nga mga lods, nag-unleash si Sister Lily ng combined magic using her special magic at water magic na tinawag nga itong Satchel Flash na para bang isang laser beam na napakabilis na makikitang iniwasan lang ito ni Asta using his Zetan mode na para bang nakikita ni Asta ang future in a certain amount of time. Naalala nga ni Sister Lily ang batang Asta na matagal niyang nakasama sa simbahan at sinabing para sa kapakanan ng buong mundo ay kailangang patayin itong si Asta. Sagot naman ni Asta na hindi siya papayag na patayin siya ni Sister Lily. Dito nga ay naalala ni Sister Lily noong huling nagpropose ng kasal si Asta sa kanya at sinabing hindi rin niya gustong patayin si Asta habang umiiyak itong si Sister Lily na makikitang hindi talaga minamanipula itong si Sister Lily ni Lucius Socrates dahil naalala niya kung sino si Asta sa buhay niya at para bang nagulat nga itong si Asta nang narinig niya ang sinabi ni Sister Lily. Sinabi nga dito na si Lucius ay isang banal na kayang itanim sa kaluluwa ng paladins ang paniniwalang ito at ang paniniwalang ito ay dapat unahin ng mga paladins. Gayunpaman, si Sister Lily ay si Sister Lily pa rin. Dito nga ay mas lalong naging desperado si Sister Lily na tapusin ang buhay ni Asta. Kaya nag-unleash nga ito ng tatlong Satchel Flash na sabay umatake at sinabing ito daw yung gusto ng lahat para maging masaya ang buong mundo. Agad naman nitong iniwasan ni Asta na makikitang halos lahat ng bahay ay nawawasak na dahil sa Satchel Flash ni Sister Lily na para bang napaka-overpower ni Sister Lily dahil sinabi nga ni Ichika na ang mga paladins ay merong hindi makatotohanang amount ng mana. Habang itong si Sister Lily ay umiiyak na para bang hindi talaga niya gustong patayin itong si Asta, ngunit nakatanim sa kanyang kaluluwa as paladins na si Asta ay isang hadlang upang maging masaya ang buong mundo at sinabing please just die already Asta. Sinabi nga dito ng author na si Yuki Tabata na looks like this na para bang gusto pa niyang palaliman yung explanation sa nangyari kay Sister Lily. Ipinakita nga dito yung sinabi ni Lucius sa huling laban nilang dalawa ni Asta na ito yung nakatanim sa paniniwala ni Sister Lily as paladins na aayusin ni Lucius ang buong mundo upang magkaroon ng kapayapaan na walang pagdurusa at digmaan na magaganap at ang lahat ng tao ay magiging mapalad na mayroong pantay-pantay na respeto sa isa't isa. Kaya sinabi ni Sister Lily dito noong tatapusin na niya ang buhay ni Asta sa huli nilang laban na hindi na dapat mag-alala itong si Asta dahil aayusin ni Lucius ang lahat at maiintindihan din ni Asta na tama itong si Lucius.
At heto na nga mga lods, sinangga ni Asta ang satchel flash ni Sister Lily at sinabing hindi magiging banal si Lucius Socrates na makikitang papalapit na itong si Asta kay Sister Lily while taking the pressure of satchel flash. Dagdag pa ni Asta na kahit kailan hindi niya mapapatawad si Lucius Socrates habang malapit na nga itong si Asta kay Sister Lily at nag-unleash ng demon slash with anti-magic na looks like similar sa ginawa sa kanya ni Lucius Socrates. At nakikiusap itong si Asta na bumalik si Sister Lily kung sino siya, na makikitang unti-unti nangang nawawala yung pagiging paladins ni Sister Lily. At doon nagtatapos ang chapter na ito. Babalik na kaya sa normal si Sister Lily o baka mapag-alaman ni Lucius ang nangyari sa kanyang mga paladins at gagamitin ng special magic ni Beelzebub at pumunta sa Land of the Sun. Dahil sa ngayon, si Lucius ay may 3 kapangyarihan ng demonyo at ito yung gravity, time at special magic na ibinahagi niya kay Sister Lily. So pag-uusapan nga natin ang nangyari kay Sister Lily. So possible nga babalik na sa dati itong si Sister Lily mga lods. Dahil sa last chapter nga ay sinabi ni Ichika na bumalik sa normal ang mana ng paladins na gumagamit ng beast magic. At sa palagay ko si Asta lang ang may kakayahan na kayang ibalik sa normal ang mga paladins gamit ang kanyang anti-magic power. At dito lang nagtatapos ang ating kwentuhan mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like at mag-comment sa video na ito. Salamat at it's time to shout out mga lods.